Aries, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Aries! Aries, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at yung mga sinend niyo pong email, maraming salamat po at libo-libo. Libo-libo po ang pumapasok na email sa aking Gmail. So Aries, yung request niyo po na alamin natin yung inyong likas na kakayahan, at ano ba ang trabahong naaangkop sa inyo, lalo na sa papasok na parating na year 2025. Malamang yung iba sa inyo, next year gagraduate kayo or baka tutungtong na kayo sa kolehiyo, college, at medyo siguro hindi nyo pa alam kung ano ba talaga ang gusto nyong kuhaning course, So, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, at malaman nyo kung ano talaga ang inyong likas na kakayahan, yung inborn na talent nyo, yung inborn na skills nyo. At the same time, kung meron kayong nararamdaman na sama ng loob or kung ano man yan, naway ma-heal kayo. At Aries, ang palagi kong sinasabi dito sa aking YouTube channel, mahalin nyo ang inyong sarili, self-love. At maraming na misunderstood yan, ang self-love. Ang self-love, Aries, hindi ibig sabihin na magpaparitoke ka ng mukha mo, magpapa-injection ka, or no. Ang self-love, mamahalin mo ang sarili mo, bago mo mahalin ang ibang tao. Okay, unahin mo muna ang sarili mo. Kasi pag naramdaman mo kung paano mo mamahalin ang sarili mo, kung alam mo ang ayaw mo, alam mo ang masakit, 'di ba? Hindi mo gagawin 'yan sa ibang tao. At isa pa, Aries, ang katawan natin is the temple of the Holy Spirit. Okay? So, kailangan malinis 'yan, panloob at panlabas, yung isipan natin. Okay? At isa na rin 'yan, lalo na kung kayong nanonood na Aries, nasa batang edad pa kayo, huwag agad nyo ipapaubaya ang inyong katawan sa taong mahal nyo. Okay? Sa madaling salita, yung pagnanasa, yung init ng katawan. Isa rin kasi yung self-love. Tandaan nyo, Aries, lalo na sa mga batang Aries, ang pagkakaroon ng connection sa katawan, dadaanin ko lang sa medyo kakaibang salita, kasi hindi ko alam kung ilang taon ng mga nanonood. So, bago kayo magkaroon ng connection, physical connection sa isang tao or sa isang babae or kung anumang gender ang meron kayo, tandaan nyo lang, ang pagkakaroon ng connection, physical connection, automatically, meron na po yung energy connection. So, kung yung taong nakakasiping nyo ay puno ng karma, puno ng trauma, puno ng negatibong enerhiya, nasisip-sip nyo po yun. Kaya malamang, yung nasisip-sip nyo yun, nung negatibo, napupunta po sa inyo. At kayo rin po nagiging negatibo. Kaya hindi maganda yan. Pag-ingatan nyo na lang po. At yan ang isa sa sinasabi kong self-love. Mahalin nyo ang sarili nyo. Hindi yung porket mahal nyo ang isang tao, basta-basta na lang kayong sisiping. At galangin nyo kasi ang katawan nyo. Isa yan sa self-love. Okay? Paggalang sa katawan. Okay, Aries? So, lalo na sa mga kabataan na Aries, at tutungtong na kayo sa panibagong yugto ng inyong buhay. Kaya ngayon, ang tanong nyo, gusto nyo malaman kung ano ba ang likas na kakayahan nyo na angkop na trabaho para sa inyo. At eto lang, Aries, hindi lahat ng Aries pareho kayo ng pag-uugali, pareho kayo ng katangian, kahit na sabihin mo, pareho kayong zodiac sign na Aries. Okay? Huwag mong lalahatin. Dahil hindi lahat ng Aries pareho kayo ng past life. Meron kayong past life. Hindi kayo pareho ng blood type. Okay? Hindi rin kayo pareho ng kinalakihang pamilya, 'di ba? Hindi rin kayo pareho ng kinuhanan or kukuhanin or pinagdaanang edukasyon, hindi rin pareho kayong disiplina ng school, ng pamilya nyo, ng mga kapatid nyo. So, huwag mong lalahatin, hindi lahat ng Aries ganyan, gano'n. Hindi. Mas maigi, panoorin mo to, pakinggan mo, at ikaw na ang bahalang sumuri sa sarili mong pag-uugali, sa sarili mong skills, sa sarili mong enerhiya. Ikaw ang mas nakakaalam. At itong reading natin na ito ay pangkalahatan, hindi lang para sa isang Aries. Okay?
So, Aries, move on tayo sa ating reading ngayon. Tabi lang muna natin ito, Aries. So, uunahin nating alamin, Aries, kung ano ba ang iyong likas na kakayahan, kapalaran mo, sabay na rin yan, sa 2025. Alamin natin yan sa ating baraha. Oh, may tumalsik na, Aries. Nagulat ako. Pasensya na. At saka, alam mo naman, Aries, ito masasabi ko, lahat siguro kayo na Aries, ang pinaka-overall na katangian nyo, no? Ang karakteristik ng Aries is kayo naman ay kayo ang zodiac sign na bold, bold, energetic, at full of vitality kayo ng mga Aries, So, yan ang masasabi ko na meron kayo talagang similarity. At saka kayo ang zodiac sign na charismatic. Okay? Passionate, at higit sa lahat, ikaw or kayo na Aries, or baka ikaw siguro ang Aries na keep going forward, ascending the mountain. I'm sorry. Okay? Na hindi takot. Tingnan mo naman. Sasabihin ko palang lumabas na, Sorry ascending mountain, keep going forward. Kita mo naman mag-isa siyang aakyat sa bundok. So masasabi ko na ikaw ang Aries na hindi takot sumubok, hindi takot makipagsapalaran, or hindi takot mamatay. Alam mo yun? Ano man ang magiging outcome ng mga challenge na gagawin mo sa pag-akyat mo sa bundok na to, which is hindi naman bundok siguro ang aakyatin mo, no? Kung anumang posisyon, anumang career ang tatahakin mo, no? Which is ang anong reading natin ngayon ay yung mga trabaho. Okay? Yung skills nyo, angkop na trabaho. Na ikaw ang Aries na hindi takot. Hindi takot pasukin ang bagong work, ganyan, bagong field. Kasi tinaman naman ang mga bundok, ang tataas, di ba? Nagsimula sa mababa hanggang sa pataas ng pataas. At ikaw ito, Aries, ang pahiwatig ng baraha, Kaya kung ikaw ang Aries na medyo naduduwag, natatakot, etong sinasabi sa iyo ng baraha, no, keep going forward. Okay? Dahil ang tunay na Aries, ikaw na Aries, hindi ka takot na mag-challenge, hindi ka takot kung ano ang magiging outcome, hindi ka takot na umakyat ng bundok na yan. Okay? First na baraha pa lang yan, nakita na kita. Wandering path, enjoy the journey. Ayan, enjoy. Actually, totoo yan. Totoo yan, Aries, At lahat naman ng tao, hindi lang kayo, Aries, Pasensya na, Aries, Ang reading ko kasi, gusto ko na malaman nyo talaga kung ano ang meron talaga dito sa mundo natin, Huwag mong masyadong pe-pressure rin ang sarili mo dahil sa pera, dahil sa trabaho. You have to enjoy your life. Kasi ang buhay natin dito, Aries, tayo mga tao, majority sa atin na nagpunta dito sa mundong to, stuck tayo sa ating wheel of karma. Okay? So, meron tayong limitasyon sa buhay natin. Yung iba na namamatay ng at the age of 50. So, meaning, hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay. Merong umaabot ng 100 years old, merong umaabot ng at the age of 20s, 30s. So, kailangan i-enjoy mo ang buhay mo. More on, wag kang masyadong, yes, maganda na mag-challenge, dahil the more on mag-challenge ka, the more on na marami kang magiging experience, Pero wag ka lang mag-focus sa pera. Okay? Wag ka lang mag-focus sa kikitain mo, sa position mo, tapos tatapakan mo ang ibang tao dahil lang gusto mo makakuha ng ganun. No, Aries, hindi maganda yan. Which is advice ko na yan. And wonders, see, walk in beauty. Kasasabi ko lang Okay? Hindi ko, iisa-isahin ko ang baraha. So, eto ang sinasabi sa iyo ng baraha, Aries, for the meantime. Sasabihin ko lang bawat isang baraha. Okay? So, huwag ka mag-focus sa pera lang, Aries. Okay? Lalo na nakakita ako dito sa iyo na meron ka talagang swerte pagdating sa iyong career, ilikas na to. Meron ka na, binigyan ka na ng universe na kakayahan, talento, skills, which is dalawa yan. Nasa sa iyan kung anong gagamitin mo. Pero, ang sinasabi sa iyo ng universe dito, huwag ka lang mag-focus sa pera or sa being successful. Instead, enjoy mo kung ano man ang journey ang meron ka, and tahakin mo yung, magpakita ka ng kabutihan sa
sa paligid mo, sa mga tao sa paligid mo, ano? Kasi ikaw ang Aries na charismatic, ano? Very energetic ka and bold ka, which is, yan ang gusto ng universe, ang bold, ano? Pero, not rude. Yun ang aanihin mo lang, ano? Pag-iingatan mo lang. It's okay na makapagsapalaran ka, gusto mo mag-adventure, it's okay. Okay? Kasi, yan ang magiging memory ng iyong soul. So, importante, ang memory ng iyong soul, hindi yung pera. Marami kang pera, may sakit ka naman, may cancer ka naman. Wala rin, di ba? Parang nagtrabaho ka lang para pambayad sa sakit mo. Huwag naman ganun. Okay? So, eto, take action with passion. Which is kayo talaga, ano, Aries, nakikita ko talaga na kayo ay passionate. At higit sa lahat talagang wala ka talagang takot na sumugod. Tingnan mo naman, susugod talaga dito. Ano? Kahit na, so yan ang sinasabi sa inang baraha, Aries, ano? Ano pa ba? Through gratitude, joy, expand. Okay, so syempre, pasasalamat din sa mga taong tutulong sa'yo, tumulong sa'yo, especially sa magulang mo, kung pinag-aral ka ng magulang mo, kahit na hindi ka pinag-aral, I'm sorry, kahit hindi ka pinag-aral, ano, pinalaki ka ng magulang mo. Which is dito nakakita ko sa ating mga baraha, ano, Aries, ang likas na kakayahan mo at masasabi kong kapalaran mo this 2025, ano, ikaw kasi nga ang Aries na bold, ano. So, Aries, kahit na matatag ka sa iyong pagpapasya, no? Tingin ko sa'yo, marunong ka makipag-cooperate, marunong kang isa sa likas na kakayahan mo, yung pakikipag-ugnayan mo sa mga tao. Okay? Kung ikaw ang Aries na introvert, then this coming 2025, lumabas ka na ng lungga mo. Okay? Marami na nag-iintay sa'yo. Okay? Good opportunity. Hindi mo na, tapos na ang introvert stage mo. You have to go out na sa iyong comfort zone. Panahon na para makipagsapalaran ka. Panahon na para tahakin mo ang panibagong journey ng buhay mo. Okay? So, ikaw ang Aries na marunong ka makipag-cooperate. Ano? Likas na yan. Ang makipag-ugnayan sa mga tao. At dito mo maipapakita talaga ang tunay mong kakayahan, ang makipag-communicate sa mga tao. Okay, Aries? Sa 2025, nakikita ko na mailalabas mo ang pagiging aktibo mo. At tingin ko this year, 2025, magiging energetic ka. Super. Nakasakay ka na nga sa kabayo eh. And then, talagang ready to go to your journey. May mapa ka na dito. So, eto na. Panahon na para mag-try ka. At tingin ko naman sa'yo, Aries, talagang energetic ka this year, 2025. Puno ka ng willingness. At marami ka matututunan this year, 2025. Kasi puno ka ng ambisyon. So gusto mo malaman talaga kung ano ito, ano yan. Kaya may mapa ka dito eh. Kasi meron ka ambisyon talaga na gusto mong marating, gusto mong mapasa kamay. Kaya kung ano man ang ambisyon na meron ka, Aries, masasabi ko this year 2025 matatamo mo yan. Kaya nga lang, iwasan mo ang maging hot-tempered. Habaan mo ang iyong pasensya. Dahil ikaw ang Aries na kinakailangan mo na talagang makipag-ugnayan sa mga tao. Okay? Kaya kung madali kang mainis, magagalitin, yung ganun, lalayo ang loob ng mga tao sa iyo. At yun swerte mo, lalayo rin sa iyo. At saka Aries, 2025, the more na makikipag-communicate ka sa mga tao, the more na makikipag-team up, collaborate, the more na madadagdagan ang iyong idea, at the same time, lalabas yung original na idea mo. Okay? At hindi mo kailangan manggaya, Aries. Meron kang sariling idea. Malamang yung iba sa inyo hindi mo pa alam paano gamitin, paano ilabas. Pero meron yan. Okay? Na andito na, lumalabas na. Kaya ang kailangan dyan, more communication sa sari-saring tao. Maging mahirap man, maging mayaman man, maging edukado man, maging hindi man edukado, kailangan mo expand your horizon. Yan ang nakikita ko dito. Okay, Aries, lagay lang natin sa taas. Kuha pa tayo ng baraha mo. Hala, ang bilis naman. Tumalasik agad. Grabe. Di pa nga naaano eh. Di pa nga napapalasa. well, Aries, yan ang lumabas sa'yo. Between worlds. My dark and my light. My gray at my green.
So, may likas ka talagang tapang, ano? Nakikita ko. Actually, eto rin eh. Dalawa to at saka eto, ano? Makikita mo. Tapos eto, dalawang mundo talaga. Kaya kailangan mo dito, Aries, lakas ng loob. Lakas ng loob at malampasan mo kung ano man ang paghihirap ang mararanasan mo. Ano? Mga challenges. Kasi the more na kakaroon ka ng challenge, the more na sapalaran ka. Ano? I'm sorry. Hindi na umaano yung thinker. Time for a nap. Pero alam mo, maring hindi lahat sa inyo, no? Pero Aries, kailangan mo talaga ng lakas at ng loob para malampasan mo kung ano man ang paghihirap na mararanasan mo this coming 2025. At alam mo, Aries, ang keywords mo dito, masasabi ko, pakikipag-ugnayan talaga sa mga tao. Okay? Kaya hindi ka pwede magpa-banjing-banjing. Instead na mag-isip, baka yung iba sa inyo puro kayo isip ng isip. Hindi mo na kailangan pa mag-isip. Kasi naandyan eh. Nasa tabi mo na eh. Kumbaga, ikaw na mismo ang pumunta dun eh. Flexible. See? Kailangan mo maging message the battle. Message in a battle. I'm sorry. Okay. So, masasabi ko dito sa baraha mo, balance. Okay, balanse mo, which is flexible ang barahan lumalabas. Una, balansehin mo ang mga bagay-bagay. Kaya lang, ang sinasabi ng baraha, pagdating sa pera, madali kang mag-alala. Kapag wala kang pera, siguro, namumroblema ka, nag-iisip ka, baka yung iba sa inyo, tatamarin na lang kayo. Lalabas yung insecurities mo dito. Kaya, 2025, Aries, malamang na maghahangad ka ng kapayapaan, katatagan sa pananalapi, Pero, Aries, tingin ko sa'yo, meron kang tinatago sa sarili mo. Meron kang tinatagong dark side mo. And, ayaw mong ilabas yun eh. Okay? Tinatago ka dito na, ano ba yun? Meron kang feeling na gusto mong makilala ka. Meron kang puwersa na nagtulak sa'yo or magtutulak sa'yo this coming 2025 para magtagumpay ka. Sa tingin ko naman talagang magtatagumpay ka. Magagawa mo yan ng paraan. Talagang yung kung ano man yung minimithi mo, Aries, kung pakikinggan mo ang iyong intuition at ang iyong pananaw, kaya ang material desire mo, tingin ko sa'yo, Aries, matatamo mo yan. Mapapasa kamay mo. Magiging successful ka 2025, Aries. At saka, Aries, isa pa, sa tinatago mo, o ano man na tinatago mo, at malamang na yan ang ayaw mong malaman ng ibang tao. Yung ganyang pag-uugali mo. Yung ganyang, yung nasasabi. Kasi tingin ko sa'yo, may mataas ka talagang pangarap. Siguro hindi mo sinasabi yung ambition mo, hindi mo sinishare sa mga tao sa paligiran mo, at gusto mo talaga ng malaking sweldo dito, malaking salary, kaya masasabi ko, yan ang dark side mo. Kaya sabi ko sa'yo sa simula pa lang, huwag kang masyado mag-focus sa pera. Pera lang. Which is okay naman, anong tawag dito? Mapapasa kamay mo naman. Mahirap abutin pero mapapasa kamay mo. Mapupulot mo yan. Success na. Ikaw mismo makakadagit niyan. Dinadagit mo yung empty bottle, dito. Message bottle sa dagat ba yan? Nakita mo na kasi. Alam mo na kung paano ka kikita. Alam mo na kung ano ang vision mo. Parang sa way na yan, klaro ka. Pero ang sinasabi sa ng baraha, okay naman na mag-focus ka sa iyong ambition, kaya lang huwag masyado, yung tipong tatapakan mo yung ibang tao para lang sa iyong ambisyon. Kailangan walk in beauty nga eh.
and then enjoy the journey. Yan ang pinaka-meaning sa'yo, which is magiging successful ka talaga, Aries. Okay? Kung ano yung maibibigay na tulong sa ng mga tao, na syempre pakikipag-ugnayan sa mga tao ang pinaka-keyword mo dito sa 2025, ano. Tingin ko naman maraming tao talaga ang tutulong sa'yo at kailangan mo makipag-collaborate sa kanila, ano, makipag-teamwork. At saka, dahil nga sa ayaw mo yang ipaalam din, ano, tingin ko sa'yo, Aries, ano, gusto mo na respetuhin ka ng tao. Kaya tingin ko, gusto mo siguro na ang trabaho mo, yung masasabi kong tipong karespe-respeto. Kukuha lang ako ng additional card, ha. Gusto ko, I mean, ikaw, Aries, gusto mo na yung trabaho mo is respetuhin ka ng mga tao. Karespe-respeto. Yung parang titingalain ka ng mga tao. Yung ganun. Which is, masasabi ko na rescue. Meron din tayo ditong medic. Medic na ano. Baka gusto mo maging doktor o kaya trabaho sa Mercury Drug, yung mga gamot, or siguro bumbero or masasabi kong government employee na halimbawa pag may sakuna, doon ka tutulong ka, which is 'di ba ano yan, karespeto, respetuhin ka ng mga tao. Okay, barangay tanod, yung mga ganyan. Magic stream, educational. See, lumalabas talaga sa baraha mo. Okay, so eto ang gusto mo. Gusto mo na rerespetuhin ka ng tao. Kaya tingin ko, gusto mo sa trabaho mo ay yung tipong karespe-respeto talaga. Katulad ng sabi ko, mga baka bumbero or government employee na yung, kasi ang keyword mo dito, yung makikipag-ugnayan ka sa tao. Pero kailangan mo i-educate ang sarili mo muna dito, ano, more than anything else. Okay? So, maaring yung iba sa inyo, 2025, nababagay sa inyong ang pasukan yung trabaho is sa politics or government employee. Kaya malamang yan ang nais mo. Money, power, posisyon. Ano? Masasabi ko na yan ang meron kang two sides. Meron kang two sides, which is meron ka rin naman kayang skills. Ano? Kaya kahit gaano pa ka challenge mga challenge or mga chaos na darating sa iyo, tingin ko mapaglalabanan mo, mapaglalabanan mo, ma-overcome mo. Pero kailangan mo ng tulong ng mga tao dito, ano? Kaya yan ang two sides ng personality mo. Masasabi ko one is good, one is bad. Kasi one is good kasi gusto mo tumulong sa mga tao, gusto mo maglingkod, ano? Kung ano man yan, hindi ko alam. Pero sinasabi dito, rescue, okay? Or politics, or talagang gusto mong respetuhin ka ng tao, ano? Then, gusto mo na parang, kasi ito yung ugali mo parang which is flexible ka naman, ano? So, gusto mong maglingkod, gusto mong respetuhin ka, at the same time, gusto mo na may power, gusto mo may pera, may posisyon ka, ano? Kaya masasabi ko one is good, one is hindi naman bad, pero tingin ko sa iyo, no, Aries, gusto mo naman ng peace, ano? Peace. And pagkakasundo, katahimikan. And the other side, the other one na ikaw, ano, talagang yung other side mo is talagang ambisyon. Ambisyosa, matayog ang iyong pangarap. Ano? Parang kasi dito yung parang hindi naman siya saranggola pero lobo, 'di ba? Balunto na umaano. So matayog ang iyong pangarap talaga dito. Okay? Yan ang nakikita ko sa iyo, Aries. So Aries, alamin natin kung anong dapat mong gawin. Additional na baraha, kuha tayo. Lalo na kung ikaw ang Aries na bata-bata pa or single, ano? Tingin ko yung iba sa inyong Aries, makakabuti na magkaroon kayo ng pamilya. No? Nang sa ganun, magkaroon kayo ng harmony at magkaroon din kayo ng, kumbaga, pahingahan. Diba? Iba pa rin yung meron kang family, meron kang anak, meron kang karelasyon. Ano? Lalo na kung hinahangad mo talaga ang power. Ano? Halimbawa, maging public servant. Ano? So, kailangan meron ka rin na paglalabasan na
opinion or nahihinga ng mga suggestion, no? Sarili mong pamilya. Kasi tingin ko, yung iba sa inyo, let's say meron na kayong pamilya, yun na magbibigay talaga sa inyo ng pinaka-oasis nyo, mag-heal, magbibigay sa inyo ng kaginhawahan. Ayan, healer of the ages. Sila ang magbibigay sa iyo ng kaginhawahan, lalo na kung ikaw ang Aries na may anak, hindi ko alam kung ilang taong kang Aries, pero pampatanggal ng pagod din kasi yung pamilya mo, anak mo, pampatanggal ng nerbiyos, lalo na kapag, siyempre pag marami kang kamag-anak, parang ang dami mong kakampi, lalo na kung politika ang papasukin mo, no? Yan ang sinasabi ng baraha sa'yo. Ano lumabas? The Sun. The Sun. Ano bang suitable na trabaho? Education kasi ang nakalagay dito. So, suitable, angkop na trabaho para kay Aries. Dalawa. Oh, yin and yang. Door to value. Okay. Kasi nga sabi ng baraha kanina, Aries, magaling ka sa pakikipag-ugnayan. Kung hindi ka magaling, kung sa tingin mo hindi ka magaling ka. Okay? Kailangan alamin mo yan sa sarili mo. Okay? Yan, magaling ka, good communicator ka siguro. Kaya isa yan na masasabi kong talent mo, skills mo, kaya kailangan. At saka, yin and yang. So, meron kang talagang negative side. Meron kang weak point, meron kang strength point. Ngayon, kung meron kang negative side, meron ka rin positive side. Kung meron kang panghihina, meron ka din strong side. Which is maganda nga dahil lalo na kung may pamilya ka, may karelasyon ka, kahit na sabihin mong binata ka, mas makakabuti sa'yo na, let's say, sumiping ka pa rin sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo, kasi sila ang magbibigay sa'yo ng advice. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Oh, door to romance, door to value. Hindi to love life trabaho mo to. Malamang ito na ang ang romance kasi nasa trabaho din yan, Ngayon, sinasabi dito ng baraha na angkop sa yung trabaho dito dahil pera, naglalagpa ka na ang pera dito, Tapos eto, magbubukas 2025, magbubukas ang talagang meron kang successful life dito sa 2025. At ang naaangkop na trabaho para sa iyo, maaring tagapamahala kasi meron tayong parang bird cage dito. So, tagapamahala ka, baka advertising, mga ganyan. At pwede ka rin kumuha ng kursong abogado. Abogado or ahente, bagay din sa'yo ang mag-sales, or kasi tingin ko naman sa pag-sales, mahalaga na makakuha ka ng pagtitiwala ng mga tao, Aries. At katulad ng sabi ko kanina, bawa politician ang gusto mo, pwede rin sa'yo yan, Pero Aries, tandaan mo lang, ang pinakabagay na trabaho sa'yo, kung saan hindi ka matatali. Alam mo yan? Hindi ka masasakal sa pang-araw-araw na gawain. Okay? Kasi tingin ko ikaw ang Aries na gusto mo ng freedom. Okay? So, makakabuti, mas magtatagal ka sa ganyan trabaho pagka meron kang freedom. Yung hindi ka nasasakal, yung everyday pare-pareho na lang ang ginagawa mo. Tingin ko magsasawa ka pagdating sa ganun. Kaya, ikaw ang Aries na makakabuti na yung papasukin mong trabaho, hindi ka masasakal, hindi ka matatali sa schedule, At mabuti sa'yo gawin mong trabaho siguro para kung saan pwede ka push forward ng trabaho mo. Okay? Kung ano man trabahong ginagawa mo or gagawin mo pa lang next year, kailangan sumulong ka doon. Kung anong pipiliin mo next year. At saka Aries, makakabuti sa'yo na ikaw mismo ang mag-lead. Okay? Bakit? Kasi meron ka talagang kakayahan na maging leader, as a leader. Kaya kung politics ang papasukin mo, talagang nababagay din sa'yo kasi bilang isang leader,
May mga kabataan, 'di ba, mga leader, kung hindi ka man leader sa barangay nyo, sa lugar nyo, pwede sa school din, pwede ka maging leader. Pero kahit ano man ang pasukay mong trabaho, makakayanan mo naman, sinasabi ng baraha, as long as passionate ka. Magiging passionate ka lang sa mga bagay na gagawin mo, kailangan mong mag-enjoy doon. Okay? At dadagsa ang pera. The more na mag-enjoy ka, the more na papasok ang swerte sa'yo, Aries. Okay? Huwag mong hayaan na ang sarili mo matali ka sa parang kasi yun ang ayaw mo dito eh. Kaya yan na lang siguro ang pag-ingatan mo. Tsaka Aries, tingin ko sa'yo, bagay din na yung maging tagapamahala ka sa isang kumpanya, manager, manager. Pwede mo rin piliin ang mail order, real estate. Or kung gusto mo naman maging self-employed ka talaga, katulad na sabi ko kanina na kasi pag self-employed ka, hindi ka nga matatali, di ba? So, hawak mo ang oras mo, hawak mo kung anong gusto mong gawin, di ba? So, pero kailangan nga dito, meron kang kahalili. Just like meron kang business partner, or meron kang asawa, or mismong family mo, na kailangan makipagtulungan. Magtulungan kayo, or humanap ka ng teammate, or mga taong makikipag-collaboration sa iyo. Okay? Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha, Aries. Tingin ko meron kang pwera pa dyan, tingin ko meron kang dapat na iwasan. Kasi parang door, parehong door. So, meron 2025 talaga, Aries, successful ka. Bumabagsak ang pera. At yan nga lang, kailangan ikaw mag-open ng door na yan. Oops. Oh. Stuck in the mud. And then, ang dami. Ang dami niya. So, movement. So, kailangan mo talagang kumilos dito, Aries. And then, pera pa dyan. Slow and steady. Protecting treasure. May treasure ka pa, may pera ka pa dito. See, talagang papasok talaga sa'yo ang pera dito, Aries. Walang duda. Yun nga lang, kailangan mo maging passionate sa gagawin mo. Okay? At iwasan mo ang umasa lang. Kasi meron ka din dito kanina yung asa na ba yun? I'm sorry. Dito. I'm sorry. Nap. Take a nap. Time for a nap. Iwasan mo ang umasa. Okay? Umasa kung kanino man, at iwasan mong ipagkatiwala sa iba. Okay? Kung meron kang ginagawang trabaho, project, gustong pasukin na kung ano man yan, makakabuti na talagang maging hands-on ka. Huwag mong ipapaubaya sa iba. Okay? Matuto kang kontrolin mo rin ang emosyon mo. Huwag kang kakabahan sa mga bagay na ginagawa mo. Ayun na sinasabi sa ng baraha. At iwasan mo ang mawala ang iyong pananaw sa mga bagay-bagay. Okay? Huwag kang mainggit sa iba. Kaya dito, protecting treasure ang lumalabas sa'yo dito. So, huwag kang maiinggit sa iba. Huwag kang matataranta sa mga pagbabagong magaganap sa'yo. Kaya meron ka ditong Actually, eto, keep going forward yung baraha mo dito. And then, eto din naman movement. Tapos, eto sinasabi sa'yo, flexible. Okay? So, be flexible. Maaring kayong makaranas ng pagkabigo dahil tingnan mo naman, lupay-pay na siya. Yes, oo, makakaranas ka ng pagkabigo sa 2025. Pero, heal the ouch. Which is meron din tayong healer of the ages. Natural lang yan. Maaari ka rin makaranas ng sari-sari. Pero, kung hindi ka mabibigo, kung hindi ka mabibigo dito, hindi yan magiging lesson sa'yo. Kasi dahil sa pagkabigo mo, diyan tataas ang motivation mo. Diyan ka, kumbaga, naandyan yung frustrated ka na feelings mo. So, hindi ka papayag na mabigo ka talaga. So, diyan ka talaga, kumbaga, talagang lalabas talaga yung mo, yung pinaka-fighting spirit mo. Kaya kung let's say 2025, meron 25.
ma-stuck ka, no? O let's say 2024 na-stuck ka. Then sa 2025, hindi ka na ma-stuck. Ano? Dahil gagamitin mo na yung past experience mo. Ano? Meron ka na, hindi ako nagwagi dito, hindi ako naging successful last year, 2024, yung ginawa kong ganito. Then 2025, meron ka ng panibago. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, huwag mo lang aalisin yung panibago mong pananaw. Ano? Mga pananaw mo sa mga bagay-bagay. Kasi kailangan mo pa rin yan. Okay? At kung nabigo ka, well, it's okay. Maganda rin yung nabibigo paminsan-minsan. Ano? Yung may dagok. Kasi mas doon tayo lalabas yung ating motivation, mas lalo tayong titibay. Ano? Pero kailangan talaga maging hands-on ka, maging aware ka sa lahat ng mga ginagawa mo. Okay? Kaya iwasan mo na mawala yung motivation mo at saka yung passion mo. Mahirap pag nawala yan, ano? Tatamarin ka. Baka talagang tuluyan ka ng matulog dito. Ano? Para sabihin mo na sa, oras na para matulog ako. No. Kailangan kumilos ka pa rin. Ano? As long as may buhay ka. Ano? Kaya, yung motivation mo, yung ambition mo, walang masama. Kung meron ka talaga matayog ang iyong ambisyon, walang problema yan. Ano? Asa na yan? Eto, matayog talaga ang iyong pangarap. Walang problema yan. Okay? At Aris, ipahayag mo ang iyong damdamin at emosyon mo, no, ng tapat sa mga tao na kung sino man yung makakasalamuha mo this coming year, ano, or yung mga tao sa pamilya mo siguro. At siguro may nakikita ka rin mga angel number, ano, ng iba sa inyo. Mag-check ka na lang kasi meron tayong 22 dito, S44. Ang dami 3, tapos 333. Ang dami mong angel number. Alam mo, masasabi ko, mensahe sa'yo yan. Ang dami mong angel number dito. Ikaw nang bahala research ng mga angel number na to. Dalawa ang 24 mo, yung 24-24. Okay? Research mo yan, 24-24. Ano pa ba? Hindi naman lahat kailangan, ang tawag dito, i-research. Pero kung sa tingin mo, mukhang etong angel number na to may meaning sa akin, just like ng 3-33, ano? May meaning yan sa'yo? Or 22, 24? 24 is talagang, magandang number yan. Abundance din yan, parang 11-11 din yan. Parang new gate, new start, new beginning ang meaning yan. Which is, tumutugma yan sa pagiging successful mo. Okay? Pero sinasabi ng baraha na masasabi ko yung masayang pag-uugali mo o yung damdamin mo, Aris, mararamdaman kasi yan ng mga tao sa paligid mo. Kaya kailangan huwag mong ipakita yung yung dark side mo. Okay? Huwag mong iano sa kanila. Yung magagalitin, may inisin. Dahil tingin ko yung iba sa inyo, may ganyan talaga kayong pag-uugali, short-tempered, Tapos haharap kayo sa madlang people, sa harap ng tao, Kaya balansehin mo na rin yung iyong, yung iyong dark side at iyong good side. Okay, Iris? Huwag mong ilalabas lahat yung iyong emosyon sa harap ng tao. Okay? Kasi may charisma ka eh. Kaya pag pinakita mo yung negative side mo, merong mga taong gagayahin yun. Then, mukhang kailangan mo dito, ikaw ang Iris na gusto mo ng respeto magmula sa ibang tao. So, dapat yung mismong action mo, karespe-respeto rin. Okay? At saka kapag inuunawa mo yung mga damdamin din ng mga ibang tao sa paligid mo, pinakitaan mo sila ng kabaitan, lalo na sa oras ng kaguluhan, sa oras na meron silang pinagdadaanan, masasabi ko na yan ang pinakasusi, yan ang mag-o-open kasi dito eh. So, madali mong maayos, madali mong malulutas sa mga problema, or madali mong matatamo kung ano man ang ambisyon mo. Kailangan mong masid-masid sa paligid, sa mga kilos ng mga tao, sa kilos mo rin syempre, at hindi mo kailangan maging judgmental, maging ka lang, observer. Okay? Panoorin mo sila at tawag dito, Aris,
kumbaga obserbahan mo sila at doon ka gumawa ng sarili mong moves. Ano? Kung sa tingin mo, eto na yung timing para, makapagsimula ako ng ganito, ng gano'n. Doon mo, kumbaga gamitin mo ang intuition mo dito, Aries, ano? Hmm. Dahil mag-o-open sa'yo ang magandang kapalaran, swerte, at yung gusto mong ilabas na skill, yung likas mong kakayahan, talento mo, mailalabas at mailalabas mo yan. Pero kailangan mo nga lang makisama sa mga tao, makipag-ugnayan ka sa kanila, magkaroon ka ng teamwork, collaboration. Pakikisama ang keyword mo dito, ang isang keyword mo. And then be flexible at i-balance mo ang iyong dark side at ang iyong light side. Okay? Walang masama kung meron kang dark side. Natural lang yun. Kailangan nga lang balansehin mo at i-adjust mo sa sitwasyon din, ano. At tandaan mo na may mga taong kumbaga ina-idolize ka nila, ano. Kaya mag-iingat ka rin sa mga pananalita mo, sa mga kilos mo. Okay, Aries? So hanggang dito na lang ang ating reading. Aries, maraming salamat sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye.